O ito sir, unang tanong natin kasi malapit na po yung palarong Bicol, palarong pambansa rather. Kumusta na po yung Team Bicol para sa palarong pambansa, sir? Ilang atleta, ilang coaches po ba at ano-ano pong mga sports yung ating lalahukan, Sir Francis? Apa. Sa lahat-lahat na po kasama na yung ating mga buong delegation, kasama na po yung mga officials lahat. Nasa 832 po tayo lahat-lahat. Kasama po yung mga officials po dyan. Ibig sabihin, that includes coaches, coaches, chaperon, assistant coaches, and sports officials po. Opo. Malaman namin sir, ano po ba yung ating mga sports na hugot o malakas ang Bicol ngayon? Saan ba tayo sir may pinakamalaking tsansa na mag-gold at bakit, Sir Francis? Actually po, lahat naman tayo may chance kasi all sports discipline naman po ay may entry tayo. Kaya lang, we are concentrating ngayon po doon sa ibang individual sports. As of now, part of our preparation, mayroon po tayong tinatawag na focus sports na in-identify namin, na binigyan namin pansin na dapat magkaroon ng special training. At kumuha po tayo ng national trainer, galing pa po ng national. So, yan po ang mga sports na gymnastics, pero yung RG. RG po siya, rhythmic gymnastics po yan. Then meron po tayong aero gymnastics, mayroon po tayong athletics, boxing, penchat, silat. So yan po ang ating sports na ngayon na hiniwalay natin yung training na nasa Ligao City po sila, hosted ng Ligao City. At yung iba naman po na sports, nananatili sa kanya-kanyang division, pero magkakaroon po din po tayo ng concentration training na gaganapin po sa May 10 to 18. So May 10 to 11, lahat po ng sports na hindi kasama dun sa Ligaw na nabanggit ko, dito po yan gagawin naman sa Legazpi City. So after po niyan, on May 19, saka lang po tayo pupunta ang palarong pagbansa sa Agusan del Sur. Okay po yun. So ito, sir, maisunod kong katanungan, ilang buwan po ba nag-training yung mga atleta natin? And saan po ba sila nakabilit at sinong nagbabantay, dun sa halimbawa sa pagkain, tulugan at pag-aaral nila, Sir Francis? After po ng Palarong Bicol, that was held March 1 to 7, if I recall it right, palagay ko tama, March 1 to, March 1 to 7. After po niyan, nagpahinga po sila ng konti kasi nag-concentrate muna sila doon sa academic nila, wherein yung mga academic requirements kailangan nilang gawin, wherein kailangan nila yung iba graduating, mag-practice sa graduation, yung iba sa recognition. So, ang ano po niyan, nagsimula uli ang ating division-based training. Ibig sabihin, division-based, nagtitraining po sila sa kanya-kanyang division. It was started on April 2. On April 2. On April 2 po siya nagsimula. So, hanggang May 18 na po. Hanggang pagpunta na tayong palarong pagbansa. Okay po, iyon. So dito, Sir Francis, ano po yung pinakamalaking challenge sa preparasyon ninyo para sa palarong pambansa? Halimbawa, tungkol sa budget po ba, nagkaproblema po ba tayo sa facilities, sa pag-aaral ng mga atleta, Sir Francis? Initially po, nagkakaroon tayo ng minor problem, hindi naman sobra-sobra kasi medyo nagdi-delay ngayon ang ating budget. Lalong-lalo na yung budget sa palarong pambansa, yung transportation natin, yung ating sa uniform, everything. Pero nagagawa naman ng paraan. Ang hinihintay na lang po namin na napakalaga sa ngayon ay yung pamasahe namin na hindi pa na-download galing sa central office. But hopefully, within a week or as soon as possible, may download na po sa akin para maka-purchase na din po tayo, makakuha na tayo ng mga sasakyan papuntang Agusan del Sur. Yun lang po ang pinaka-challenge namin sa ngayon. Opo, iyon. So dito, sir, paano nyo po sinisiguro na hindi napapabayaan ng mga atleta yung kanilang pag-aaral habang nagti-training? May study time ba sila, sir? Sa ngayon po, bakasyon naman po talaga yung mga atleta natin. They are on vacation.
So wala pong problema doon, wala tayong conflict doon sa academic kasi bakasyon po talaga ngayon yung mga bata. With or without sports, on vacation po, pati teachers, on vacation po sila ngayon. So wala po tayong problema doon sa pag-aaral ng mga bata. Opo, iyon. Bukod sir sa Department of Education, sino pa ba sir yung tumutulong sa Team Bicol? Alam mo, yung LGU, mga governor, private sponsors, sapat ba sir yung suporta nila, sir? Opo, actually po, very glad po at talaga po na kami nagagalak sa pamumuno po ng aming direktor na si R.D. Gilbert Sadsad at ng aming assistant director na si Sir Ben Cintillas. Kasi po sa aming assessment at doon po sa mga report na nakakarating sa amin, lahat po ng LGU ng bawat division office o division ng FED sa Region 5, lahat po tumutulong at lahat po nagbibigay ng assistance. Kami po nagagalak niyan, lalo-lalo na po ang aming direktor na paulit-ulit po niyang sinasabi na Region 5 is very glad, very lucky because talaga ang LGU po nasa sa atin po. Tumutulong po talaga sila. Opo, iyon. Lahat Very po ng well said, LGU Sir yan. Francis. Opo, iyon. Okay. So dito, Sir Francis, para naman sa isang atleta, sir, na siguro hindi papalarin na manalo ng medalya, meron pa rin ba siya, sir, halimbawa may uuwi, mapapala para sa palarong pambansa? Bakit ba, sir, worth it na sumali dito sa palarong pambansa, Sir Francis? Unang-una, ang pera po pangalawa lang sa usapan. Ang pinakauna po sa amin, binibigyan lagi namin ng diin na pag sinabi natin sports, number 1 is discipline. So, doon lang po sa disiplina at doon sa skills na naibibigay at mahagi namin at yung experience na makukuha nila sa palarong pangbansa, dala-dala po nila yan hanggang sa pagtanda. Pagtanda mo, nakita mo may mga atleta, kwento mo sa anak mo, kwento mo sa mga mo. Once upon a time, I was being an athlete in palarong pangbansa. Representative ako ng Bicol Region. Doon naman po sa mga mananalo, sisikapin po namin na magkaroon man sila ng incentive. So, yun po ang aming pinagsisikapan ngayon at yun po ang binibigay sa amin ng instruction ng aming direktor. Kasama po dyan si Assistant Director, ang aming po mga superintendents, 13 superintendents po yan. Magkakasama assistant superintendents at ang lead division po ng regional office namin na si Ma'am Joanne Langata at si Ma'am Pin Baruso. Kasama po namin yan, lagi namin pinag-uusapan that we will give incentive to the athletes at yung benefit na makukuha ng mga hindi mananalo, yung experience po, yung disiplina, yung anuman ang makukuha nila na para sa personal po, personal gain ng bata. Hindi po kayang tawaran niya. Opo, iyon. Ito pala sir, nakalimutan kong itanong, mga remaining question na lang. May mga atleta ba tayo sir na galing pa sa mga malalayong lugar? Halimbawa sa isla, bundok, pero kalahok dito. And paano sila sir nakakarating sa training, Sir Francis? Mayroon po tayong mga atleta na galing sa iba-ibang lugar. Actually, yung sa ligaw po natin ngayon na ongoing, meron taga Masbate, meron taga Caminorte, meron pong taga Catanduanes. Yan po ginagastusan po yan ng ang pamasahe nila papunta sa ligaw. Ginagastusan po yan ng kanya-kanyang division. Pero pagdating po doon, yung pagkain po, yung pagkain at yung bayad po sa trainer, na national trainer na sinabi ko kanina, nabagit ko, pinagsisikapan po yan ng DepEd Bicol na maibigay sa kanila kahit wala nga pong galing na funding galing sa amin sa central office, pero hindi naman ibig sabihin na walang pundo, pumundo. Hindi pwedeng ganun po, hindi ganun sa amin sa DepEd. Ibig sabihin po na pag walang pundo, pagsikapan mo at hanapan mo ng pundo para matuloy at naibigay yung karapat-dapat sa mga bata. Iyon, very well said sir. So para sa mga passion ng ating mga mag-aaral na atleta, ano, kahit na walang fan, sige, pagpatuloy natin. Pero ito anyway sir, bago tayo magtapos sa ating interview, syempre, good luck sa inyo sir sa paglahok sa palarong pambansa. Ano sir ang ating maiiwan na mensahe sa mga lalahok sa mga atleta natin dito sa palarong pambansa? Sir, even sa kanilang mga magulang, Sir Francis. Unang-una po, nagpapasalamat kami sa magulang ng mga atleta. Kung wala pong magulang, wala po tayong atleta. Yun po ang katotohanan niyan. Pangalawa, kami po ay humingi ng tulong sa inyo kung hindi man sa pinansyal, kahit man lang po sa pamagitan ng dasal, na sana walang mayaman mangyari, walang aksidenteng mangyari. Kasi yun po ang aming pinaka-primary concern. Wala sanang injury, wala sanang mangyari, at wala po sanang masamang mangyari sa bata, lalo na sa buong delegasyon. So yun po ang aming
aming hinihiling sa inyo at sana ipagdasal nyo na makakuha din at umangat ang Bicol Region sa ranking sa palarong pambansa. At nagpapasalamat kami sa pangunguna po ng aming director again na si Director Gilbert Sadsad, sa lahat po na sumusuporta, sa lahat po ng LGUs, sa local executives na sumusuporta sa ating mga atleta, sa lahat ng Bicolanong atleta papuntang palarong pambansa. At sa lahat po ng mga superintendents, maraming salamat po at maraming salamat. At dito po, lagi po kaming lahat po ng mga superintendent, assistant superintendent, kasama po ang aming superintendent dito sa Legazpi City, Sir Dan Despi at si Sir Larry Villano. Kami po nagpapasalamat at superintendent po ng Ligaw na si Ma'am Nimpa Buemo at ang kanilang ang DSO na si Sir Olivier Pabarangel, lahat po ng mga Division Sports Officer, sama-sama namin pinagsisikapan na maibigay ang tamang training patungo sa palarong pagbansa.